May 4, last May 4 po. Sinimulan na naman ang ika-4 na taon na ho ito nung Tarabasa program ng Department of Social Welfare and Development. Ito ho yung Tarabasa Tutoring Program. Naka-4th year na pala ito, no, yung nationwide implementation. At kaugnay po niyan, makakausap po natin ang DSWD sa pamamagitan po ni Assistant Secretary Irene Dumlao. Siya po ang tagapagsalita ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. Good morning po, Asek Irene. Si Zander po ito. Magandang umaga, Sander. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo, 4 years na pala ang Tarabasa program. Parang ang bilis ho ng panahon dahil kakapanayam ho lang namin sa inyo. Parang siguro nga last year iyon. At ito ho ulit, no, nagkaroon tayo ulit nung 4th year na nationwide implementation ng Tarabasa. Ano ho ba itong Tarabasa program para po dun sa hindi ho masyadong pamilyar? Well, tama ka dyan, Sander. Pang-4 na taon na nga po nitong Tarabasa Tutoring Program na ipinapatupad ng DSWD. Kung matatandaan, we started in 2023 wherein we had the pilot implementation of this program. And then in the following year, we scaled it up na kung saan nga po we expanded also the areas wherein we implement this program. So ang Tarabasa Tutoring Program po, isa ito dun sa mga developmental and community-based social protection measures na inumpisahan ni Secretary Rex Gatchalian alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tulungan natin yung mga kabataan na nag-aaral sa kolehiyo, sila na kabilang sa mga mahihirap na mga pamilya na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. But at the same time, nakakatulong sa ating pong bansa. Ito po kasi, itong Tarabasa Tutoring Program, nagpro-provide tayo ng financial assistance sa mga low-income families na meron pong college students na nag-aaral sa mga local state universities or colleges. But at the same time, tinuturuan natin sila na maging tutor or maging mga youth development workers para naman matulungan yung mga elementary learners natin, particularly those in grade 2, na hirap o are struggling readers. So dito, nagkakaroon tayo ng mga tutoring sessions, and then yung iba naman nating mga mahirap na mga students, kinakapacitate natin sila na maging youth development workers. And as youth development workers naman, nagsasagawa sila ng mga parenting sessions para dun sa mga magulang ng mga bata. Nang sa gayon, sila ay matuto rin at ma-strengthen yung kanilang parental responsibilities o yung pag-perform nila ng kanilang mga responsibilities. Kasi alam naman natin na ang mga unang guro ay ang mga nanay at tatay sa kanila pong mga tahanan. Tama. So, kinakailangan na makapacitate sila para maggabayan din yung kanila pong mga anak. So, complementary activities yung ginagawa natin. Meron tayong nag-tutor sa mga bata, meron ding pong nag-guide sa kanila pong mga magulang so that maipagpatuloy yung pong paggagabay sa mga mag-aaral natin sa kanila pang mga tahanan. And then, in exchange for that, nakakapag-earn ng income itong ating mga college students using the cash for work modality. Na kung saan nga po, 20 days, yan yung ating tutorial sessions or yung ating YDW sessions, you multiply that with the minimum wage rate sa region. Yan. Tapos yan po yung i-earn noong pong ating mga college students enrolled in local state colleges and universities. Paano ito nakakatulong sa kanila? Alam naman natin na libre ang edukasyon sa mga local state universities or colleges. Yes. Pero marami po sa mga mahihirap nating mga mag-aaral ang kinakailangang umupa dahil sila ay galing sa malalayong mga lugar. Kinakailangan din po na maggumastos sa transportasyon and kinakailangan din po na magsumite ng mga asignatura o mga school project. And pag minsan, pag wala silang pera, hindi po sila nakakapag-submit yan and that results to drop out. So para, sabi natin to address the pain point na may attrition, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kinakailangan tulungan natin sila through
the cash for work intervention of the DSWD. Para siyang hitting two birds with one stone kasi binigyan mo ng trabaho yung mga college student na magiging tutor naman nung kanilang mga tuturuang bumasa ng mga elementary students. Tama. Kaya we capacitate, we help the poor college students, but at the same time, we capacitate them para maging magkaroon ng mahalagang contribution sa pagpapaunlad ng ating lipunan. That is through pagtuturo nga sa mga struggling or non-readers. Opo. Would you know po kung may data ho tayo, ilan na ho yung beneficiaries ng mga college students na naging tutor at ilan din ho yung mga nakinabang ng mga elementary students na mga tinuruan naman? Well, actually, ang annual target natin ay nasa mahigit 130,000. 130,000 yan na beneficiaries. That comprises yung mga child learners, parent beneficiaries, yung mga college students who are tutors and youth development workers. Sa katunayan, Sander, sa taon na ito, ang ating pong mga beneficiaries ay nasa mahigit 57,000 na mga children beneficiaries, kasama na yung kanilang mga parents and guardians. And then meron tayong mahigit 11,000 na mga tutors at mahigit 7,000 naman na mga youth development workers. So sila yung mga na-serve natin sa taon na ito. But we expect that these numbers to increase kasi nga nagpapatuloy yung nagpapatuloy yung tutoring sessions. And then inaasahan natin na mag-run itong ginagawa natin na tutoring sessions from May to September. Depende doon sa doon sa school calendar o academic calendar ng mga local state universities and colleges. Kasi meron yung magtatapos na ang school year by June, pero meron din matatapos by September. Opo. Paano ho yung mga interesado hong mga college students na gusto hong maging tutor, saan ho sila pwedeng makipag-ugnayan or hindi na pwede this year? Kumbaga next year na po sila at saan po nila makikita yung mga announcement? Sander, this is a targeted developmental program. Ibig sabihin, meron tayong targeting system na basehan sa pagtukoy kung sino yung mga beneficiaries. Kasi inaalam natin sino yung mga mahihirap na mga pamilya na meron pong mga anak enrolled in local state universities or colleges. And then we coordinate with the local government units to verify if the information remains. So yun yung ating ginagawa. Kasi meron nga tayong datos na ginagamit. But for those who are interested na sa tingin nila they're eligible for the program, pare naman sila makipag-ugnayan sa pinakamalapit po na field office. And then ipapaliwanag yan ng ating pong mga program staff. Opo, kasi baka naman po yung kinikita rin ng family, halimbawa medyo nakakariwasa naman po. Baka pwede siguro, sige mag-volunteer ka na lang, pero hindi ka namin pasasahurin. Baka pwedeng ganun ho eh. Actually, merong ganyan. Very good. Tayo rin, we engage with volunteers na tumutulong sa mga students, nagka-capacitate din sa kanila. Sa katunayan, meron din tayo mga partners from the academe, private organizations who help us na nagbibigay sa atin ng mga modules para yun ang ibinabahagi natin doon sa mga grade school learners natin at gayon din sa mga magulang at guardians na kinakapacitate ng ating mga youth development workers. Sa katunayan din, meron din tayo mga partnerships with higher education institutions. Mga schools, universities. Yes. Yes, yung mga local state universities and colleges kasi sila nga rin yung kabahagi sa pagtukoy ng mga beneficiaries nga natin sa Tarabasa Tutoring Program. Opo. Asek, panghuli na lamang po, ngayong araw po ulit yung special payout na 5,000 pesos po para sa ilang mga nasa transport group. Sino-sino ho yung ating mga beneficiaries for this day at saan-saan po sila dapat magpa-schedule o pumunta? Yes, actually kagagaling lang natin sa Taguig at sa San Juan wherein inaasahan na 10,000 drivers from Grab ang masaserve dyan po sa SMX Aura and 10,000 drivers din from
Grab ang masaserve din naman dyan sa PhilOil sa San Juan. San Juan. Mhm. Yes, ito yung mga na-anunsyo na ng Grab na kanila pong mga partner drivers na nandun sa listahan after we did the data reconciliation. So nauna sila, inabisuhan sila ng Grab na sila yung batch 1 na masaserve today. And then yung mga iba naman ay nabisuhan na sa succeeding days sila mag-appear doon sa mga iba pang mga payout venues kagaya ng sa Araneta, gayon din po sa PhilOil and then sa SMX and then other areas. Ang ano lang nito, nakipag-ugnayan tayo, Sander, sa Grab, sa mga transport network companies na mag-arrange ng mga payout venues. Kasi nga mainit ang panahon, Sander, and Correct. we wanted to Opo. ensure na convenient yung mga payout venues para sa ating pong mga tsuper and maging maayos. That's why we collaborated with the transport network companies. But ito pong mga isuserve natin ng mga drivers at sinuserve sa araw po na ito Sander, yung mga nagreklamo na hindi sila na pabilang sa unang listahan na naisumite sa DSWD and sila rin yung mga hindi pa nakapag-claim. So ito yung continuation ng special payout na isinasagawa within the National Capital Region. But sa ibang municipalities naman outside of Metro Manila, nagpapatuloy naman yung distribution ng cash relief assistance sa mga tsuper ng tricycle at jeepney. So, inaasahan natin, Sander, na by May 20, tapos na po lahat itong ating cash relief assistance distribution. Opo. Maraming salamat po, ASEC, at mag-iingat po kayo. Mabuhay po kayo sa DSWD. Maraming salamat din, Sander, sa pagkakataon. Magandang umaga sa inyo. Good morning po at maraming salamat, ASEC Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD. Diyan lamang po kayo mga